Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tubang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa himig po ninyo napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus, ang buhay na pag-asa. Pagbati po sa lahat ng ating pong magilo na taga-subaybay, sa lahat po ng naabot ng himpilan ng New Gen FM 100.7, saan man po kayo dakot na lugar naroon, mga kapatid, sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at sa mga coastal areas, coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal areas, coastal barangay na sakop ng Matnog, at coastal barangay na sakop ng Magallanes at Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, at maging dyan din po sa bayan ng Castilla. Magandang umaga din po sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo po pakikinig sa ating pong programa. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Magnog. Amen. On behalf of Pastor Randy Rosare, ako po ang inyong mga kapiling ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Muli, mga kapatid, pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran, sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa UPC Bulan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. At salamat din po sa ating pong technical side, DJ Box, sa kanya pong pag-assist sa ating pong sa station, mga kapatid. Amen. Praise God. Salamat sa ating pong Panginoon. Malaking bagay po na ang ating pong technology ngayon ay madali na, mga kapatid. Kaya madali na lamang natin maipapangaral ang salita ng ating pong Panginoon.
Pagbati po sa atin pong mga kapatiran sa tatlong congregation po dyan sa UPC Bulan na pinangasiwaan ng ating pong pastor. And congregation ng Magsaysay, UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios. Maging sa atin pong pastor, Pastor Andy Rosario and Pastora Maricar, pagbati po sa pangalan ng ating pong Panginoon dyan po sa Iquirino. At maging man mga kapatid, ang ating pong mga kapatiran dito po sa UPC Matnog, magandang umaga po mga kapatid sa inyong buhay. Nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Mga kapatiran natin dyan sa Manorabi Church, dyan po sa Hinablan Oriental, magandang umaga. At ang mga kapatiran po natin dito sa sentro ng Matnog, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa kanila pong mga radio, sa lahat ng mga sumusubaybay, naglalaan ng panahon, naglalaan ng oras para subaybayan at pakinggan ang mga salita ng Panginoon na atin pong ipinapangaral mga kapatid. Amen. Praise God. Pagbati po sa atin pong mga Facebook Live viewers, amen. Magandang umaga po, Sister Helen Detera. Magandang umaga po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At maging si Brother Marlon Apanyo, magandang umaga po, pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Gina Godoyo, magandang umaga po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Praise God. At maging man po, amen, ang ating pong mga Facebook Live viewers sa New Gen FM Facebook page. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Fen Tihada, Brother Stephen Tihada, amen. Sister Laura Gumban, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Yoli Albao, thank you so much for watching from Dasma. Amen. And Brother Andy Orozco, thank you so much for watching from UPC Dasma. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. And also Sister Marlene Golyoso, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong Facebook Live. Amen. And praise God, Brother Daniel Marahay, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Brother Ronald Hipolito, praise God. And Ninong Shandy Julian, dyan po sa Zone 7, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. At sa iba po na nakikinig o nanonood ngayon, pagpalain po kayo mga kapatid ng atin pong Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. Sister Jennifer Sunido Gutierrez, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Mapagpalang umaga sa lahat ng ating pong mga kababayan, sa lahat ng ating pong mga radio listeners. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Sister Helen Pitugo Riblora, magandang umaga din po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise the Lord. Amen. At sa lahat ng mga nais na mag-request, mga kapatid, ng kanila pong mga panalangin, kung mayroon po kayong request na panalangin, at kung kayo po ay may mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Tumawag lang po. Mangyari lamang po na kayo ay tumawag para malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Panginoon at ang panalangin. Mga kapatid, sapagkat malaki po ang nagagawa ng isang panalangin sa buhay natin mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid sa ating buhay. At sa oras na ito, mga kapatid, simulan natin ang ating pong programa sa pamamagitan ng ating pong
pananalangin mga kapatid. Praise God. Sabayan niyo po ako sa atin pong pananalangin ngayon, sa atin pong pagpapasimula. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Purihin ang banal na pangalan. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo rin po kaming samahan ngayon sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang amin pong pakikinig ng lahat ng mga nakikinig ngayon sa radio, lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Lord, pagpalain po ang kanila pong pagsusubaybay. Patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso at isipan upang patuloy nilang maintindihan ang amin pong pag-aaralan sa umagang ito. At patuloy mong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Patuloy ka pong magbigay ng karunungan at kaunawaan sa bawat nakikinig ngayon. Amen. At patuloy mo rin pong pagkalooban ng kapayapaan ang mga nagugulumihanan. Bigyan mo po ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Amen. At patuloy mong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa na nakikinig ngayon at nanonood na sa isang oras, Panginoon, na amin pong pagtatalakay ng iyong salita sa umagang ito. In the mighty name of Jesus, to God be the glory. Open their hearts, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, sabayan niyo po ako sa ating pagbabasa ng mga salita ng ating pong Panginoon. Dito po mga kapatid, Amen. Praise God, Hallelujah. In the book of Hebrews, Amen. Praise God. In the book of Hebrews chapter 7, Amen. Praise God. In the book of Hebrews chapter 7 verse 27, ang sabi po dito, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote, unang-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Praise God. Amen. Sapagat inilagak ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. In the book of Hebrews chapter 5 verse 1, sapagkat ang bawat dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao, sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, ang atin pong pag-aralan mga kapatid ay tungkol sa New Testament sacrifices. Amen. Praise God. New Testament sacrifices. Paghahandog o pag-aalay, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid, sa ating pong buhay. Nabasa natin yung gampanin ng isang saserdote nung panahon ng Old Testament, na kung saan sila po yung naghahandog ng mga hayop na ihahandog ng mga Israelites, yung mga tao na maghahandog patungkol sa hain para sa kanilang mga kasalanan. Yearly po yun, mga kapatid. Amen. At kailangan ang ihahandog mo ay talagang inalagaan mo. Amen. 1 year before ng paghahandog, meron ka ng aalagaan na alagang hayop na iyong ihahandog sa templo o sa tabernakulo, mga kapatid.
Amen. Ganun pa man, hindi na po yun applicable sa atin na maghandog ng mga hayop. Sapagat ang purpose ng paghahandog ng mga hayop ay para takpan ang mga kasalanan ng maghahandog. Amen. Praise God. Ganun pa man, ang sabi ng Hebrews chapter 7 verse 27, Amen, na ang Panginoong Jesucristo bilang dakilang saserdote, nung siya po ay nagkatawang tao, siya na po yung ultimate sacrifice, mga kapatid, na kanyang inihandog ang kanyang sarili once and for all, magpakailanman, isang beses lang, mga kapatid. Hindi para takpan ang kasalanan ng tao, kundi para linisin ang kasalanan ng tao. Noong Old Testament kasi, pag naghandog ka ng hayop sa templo, natakpan lang ang kasalanan mo. Nandyan pa rin ang kasalanan, natatakpan nga lang. Pero ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagkatawang tao, hindi niya tinakpan, kundi inalis niya. Nagkaroon ng pakikipagkasundo ang tao, mga kapatid, sa pagitan ng Diyos. Amen. Praise God. Pero ngayon, hindi na natin kailangan gawin yun, na magdala sa church ng mga hayop para doon ay sunugin. Hindi po. Ang New Testament sacrifices, mga kapatid, ito po ay spiritually. Amen. Not, hindi lahat ng mga ng sulat sa New Testament, mga kapatid, ay ililiteral natin ang pagganap o ang pagtupad. Ganun pa man, mga kapatid, number one na atin pong mga sacrifices na magagawa ngayong New Testament, sa panahon natin ngayon. Amen. From New Testament up to this moment, mga kapatid, hanggang sa ngayon, panahon natin. Amen. Praise God. Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So, number one na pwede nating ihandog sa Diyos, yun ay ang ating sariling katawan. Hindi para patayin, kundi para ialay, spiritually speaking, ang ating pong buhay sa Panginoon. Amen. At ang pag-aalay na ito, mga kapatid, ito po ay ang pagsuko ng ating buhay sa Panginoon, na maipapakita natin ang ating pagsuko ng ating pong buhay sa pamamagitan ng ating pong pagtalikod sa ating pong makasalanan, pagtalikod sa ating mga sariling kagustuhan, upang sundin at ganapin ang kagustuhan ng Diyos sa atin. Yun po yung paghahandog ng ating katawan, haing buhay at banal. Amen. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, kailangan ito po ay mayroong kabanalan. Hindi lamang po sa panloob, kundi maging sa panlabas na kaanyuan, meron po dapat itong kabanalan. Sa pamamagit, may papakita mo ang iyong kabanalan, amen, sa panlabas na kaanyuan, sa pamamagitan ng pagsuot mo ng tamang kasuotan na pananamit. Amen? Praise God. Kasi kung ano ang nasa loob, yun ang lalabas, mga kapatid. Kaya hindi po kumbaga ang nakikita sa labas, mga kapatid, yun po yung kumbaga malaki ang kinalaman ng kung ano ang laman ng loob, mga kapatid, base doon sa nakikita sa panlabas. Kaya nga ang pagpapakabanal, ito po ay iniutos ng Diyos sa tao. Sabi nga ng Panginoon, magpakabanal kayo kung paanong ako'y banal. At ang sabi ng Apostol Pablo, sabi ng mga apostol, mga kapatid, yamang banal ang Diyos na sa inyo'y tumawag, kinakailangan ding
magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Mga kapatid, kaya ang pagpapakabanal hindi lang po sa panloob, kundi ito dapat ay nakikita sa panlabas, sa ating kasuotan, sa ating ginagawa, sa ating pananalita, sa ating pong mga ginagawa sa buhay, sa pang-araw-araw. Kasi ang pagpapakabanal, madali lang ito pagdating sa kasuotan. Madali lang magpakabanal pagdating sa kasuotan pag-araw ng linggo. Kasi magsusuot ka ng maayos na damit kasi pupunta ka sa church. Magsusuot ka ng dissenting damit kasi pupunta ka sa church. Pero nasusukat ang ating pagsunod sa kabanalan ay sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Kasi yan ang buhay mo eh. Madali lang magpakabanal pagdating sa kasuotan. Madali lang magpakabanal kapag nasa loob ka ng simbahan. Kasi nakakahiya naman kung kumbaga hubad ka na pupunta sa loob ng church. Nakakahiya yon sa Diyos at maging sa mga tao. Pero yung pang-araw-araw mong buhay na walang nakakakita sa'yo, walang nakakamasid sa'yo, walang sumusubaybay sa'yo, o kaya wala kang kasama, kundi wala kang kasamang mga mananampalataya, kundi ikaw lang at ng mga hindi mananampalataya. So doon nasusukat mga kapatid yung ating katapatan pagdating sa kabanalang panlabas. Amen. Kaya ang katawan natin, ito ang isa o unang-una na ihahandog natin sa Diyos. At hindi natin ito magagawang ihandog kung hindi totally surrendered ang ating buhay, ang ating puso sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga maraming mga tao ang nagtatry na maraming mga tao ang nagtry na maka-attend sa church. Mga kapatid, dito sa United Pentecostal Church, maraming mga tao nag-try na mag-attend sa church. They are blessed, mga kapatid. Amen. Napagpapala sila, natututo sila, mga kapatid. Amen. Umiiyak sila sa Panginoon. Pero pagdating sa paraan ng pamumuhay, doon sila napapatigil. Kaya nga ang kanilang madalas na sinasabi, Pastor, okay sana dyan sa church nyo, maganda sana sa simbahan nyo, maganda naman ang itinuturo at talagang mapapaiyak ka dahil sa presence ng Panginoon. Hindi naman may kakaila yun. Kaya lang, yun ang problema. Merong kaya lang sa dulo. Okay na sana yung simula na maganda, na bibless sila, pero sa dulo ng kanilang statement, kaya lang. Kaya lang maraming bawal, kaya lang maraming hindi dapat gawin, kaya lang, Pastor, napakahigpit. Kaya lang mahigpit. Maraming bawal. Alam niyo mga kapatid, isa lang naman ang bawal sa Diyos. Kasalanan. Yun po yun. Kaya lang ang kasalanan, maraming sangayan at maraming ugat. Ang kasalanan, maraming sanga. Iba-iba nga lang. Mga kapatid, ang mundo kasi, akala nila, ang definition kasi ng mundo pagdating sa usaping kasalanan, may tuturing lang na ikaw ay nagkasala sa mundong ito kapag ikaw ay nakapatay, kapag ikaw ay nakagawa ng masama sa iyong kapwa. Yun po yung definition nila ng kasalanan. Pero mga kapatid, pag Biblia ang ating pinag-uusapan, hindi lamang po pagpatay, hindi lamang po paggawa ng masama sa kapwa ang kasalanan, kundi yung ating mga ginagawa, mga kapatid, na kasalanan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid. Amen. Hindi lamang po ang definition ng kasalanan, mga kapatid, ay ang totoong definition ng kasalanan, ito po ay ang pagsuway sa kautusan at kalooban ng Diyos. Yun po yun. May nagawa. Ito man ay
Kumbaga, kahit wala kang ginagawa ng labag sa iyong kapwa, pagka ang iyong ginagawa ay labag sa kagustuhan ng Diyos, kasalanan yan. Amen. Praise God. Kahit ang ginagawa mo ay hindi labag sa kagustuhan ng tao, kumbaga, kahit ang ginagawa mo ay kumbaga, kahit wala kang inaargabyan ng tao, kahit wala kang ginagawa laban sa iyong kapwa, pag ang iyong ginagawa ay labag sa kalooban ng Diyos, kasalanan po yun sa harapan ng Diyos. Katulad ng pagpapakabanal, pagka hindi ka nagsuot ng maayos na damit, wala ka namang problema sa tao. Kasi sa'yo rin lang naman yan Pero mayroon kang problema sa Diyos. Wala kang problema sa tao, pero may problema ka sa Diyos. Kasi pagka halimbawa, naghubad ka sa labas ng kalsada, wala namang sisita sa'yo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay ka pa. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Sa kalsada, walang magpapakulong sa'yo. Pero, sa harapan ng Diyos, kasalanan. Mga kapatid. Amen. Problema ang ating pong connection. Amen. Praise God. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid. Amen. Yung isa pa doon, mga kapatid, sa ating pong sa mga kalimitang nagagawa na kumbaga nanonormalize na lang ng sanglibutan, kagaya ng pagmumura, mga kapatid. Amen. Yung pagmumura ay nagiging expression na lamang po yan ng mga tao ngayon. Kumbaga hindi kayang magsalita ng mga tao na walang mura, kasi naging expression na lang ang pagmumura ng mga tao, mga kapatid. Kaya pero kahit naging expression na yon ng mga tao, kumbaga naging normal na lang yun sa pandinig ng mga tao, pero sa pandinig ng Diyos, sa harapan ng Diyos, hindi po yun mabuti sa Kanya. Paglabag po yun sa kautusan ng ating pong Panginoon at sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang pagpapakabanal, mga kapatid, amen, galing sa loob hanggang sa labas. Kasi ang pagmumura galing sa loob po yan. Galing yan sa emosyon ng tao. Ang pagmumura galing yan sa puso ng tao, lumalabas sa bibig. Kaya malaki po ang kinalaman ng ginagawa natin sa panlabas na kaanyuan, kung ano ang laman ng ating puso at isipan. Kasi ang
outlet ng puso at isip ay ang ating katawan. Kung anong ginagawa ng ating katawan, yun po yung outlet niya. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, kailangan natin, mga kapatid, i-sacrifice o ialay ang ating pong buhay para sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga utos at sa pamamagitan ng ating paglilingkod, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Yun po yung ihahandog natin ang ating pong buhay. Kaya kung pupunta ka sa church, mga kapatid, kailangan mong magpuri sa Panginoon. Kasi isa sa kayang gawin ng katawan, mga kapatid, kasi katawan ang ihahandog natin. Isa sa kayang gawin ng katawan ay ang magpuri sa Diyos. Kaya pag nasa loob ka ng church, amen, magpuri ka talaga sa Panginoon. Kasi sayang ng pag-attend mo sa loob ng church, sayang ng pagpunta mo sa church kung hindi ka magpupuri. Sayang. Amen. Kung hindi ka maghahandog sa atin pong Panginoon. Praise God. Ang sabi po ng Hebrews chapter 13, amen, verse 15, ang sabi po dito, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makapigbaga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Pangalawa sa handog na atin pong pwedeng gawin sa panahon ngayon ay ang handog, mga kapatid, na hain, praise God, amen, ng pagpupuri sa Diyos. Yung ating pagpupuri sa Panginoon, yung ating pagpapalakpak sa Diyos, para sa Diyos, mga kapatid, yan po ay hain ng pagpupuri. Amen. Kasi ang pagpapalakpak po, mga kapatid, yan po ay expression ng pagpupuri. Amen. Praise God. At yung pag-awit ng mga makalangit na awitin, amen, yan din po ay expression ng pagpupuri. Hain ng paghahandog ng pagpupuri sa ating pong Panginoon. Kaya, ang sabi ng Biblia, let us offer the sacrifice of praise to God. Amen. Maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makapigbaga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Bunga ng ating mga labi, yung pagsambit natin ng mga makalangit na salita, pagsambit ng ating mga bibig ng mga makalangit na awitin, yan po, mga kapatid, ang kailangan natin. Amen. Yan po ang isa sa pangalawa, mga kapatid, sa amen, na pwede nating maihandog para sa Panginoon. Na kung paano ang mundo po ay nagiging normalized or nagiging expression na lamang ang pagmumura. Ang mga mananampalataya, mga kapatid, dapat maging expression nila ang pagsambit ng mga makalangit na salita. Palitan natin mula sa expression ng pagmumura, palitan natin sa expression ng pagpupuri ng mga makalangit na awitin, mga makalangit na salita ang kailangan lumabas sa ating mga bibig. Yun po yun, mga kapatid. Kaya nga, kagaya ng sinabi ko kanina, ang paghahandog sa Diyos noong Old Testament, yearly yun. Pumupunta sila sa tabernakulo or sa templo para maghandog every year. Pero sa panahon ngayon, hindi na po yearly, hindi na po yearly ang ating pong paghahandog sa Diyos, kundi everyday kailangan inihahandog natin ang ating buhay, ang ating sarili, ang ating mga labi, mga kapatid, para sa Panginoon. Everyday na po natin ihahandog ang ating buhay. Kaya dapat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos everyday, hindi po every Sunday. Everyday po ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po every Sunday. Kasi may mga tao na nagiging banal lang sila pag linggo. Pero pagka Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi yun banal.
Kaya nga, nagiging banal ang araw ng linggo sa mga tao. Pero ang tama na paghahandog at ang tama na paglilingkod ay araw-araw dapat na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Doon natin ihahandog ang ating mga sarili, ating mga katawan para sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, amen sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga mananampalataya, amen, ihandog natin ang ating buhay sa Diyos araw-araw. Hindi lang po every Sunday. Amen. Kung tayo man ay pupunta sa church, pagka Sunday worship, mga kapatid, pupunta tayo sa church para magpuri sa Panginoon. Pupunta tayo sa church para mag-celebrate. Pupunta tayo sa church para mag-alay, mga kapatid, ng pagpupuri lalo sa Panginoon. Amen. Praise God. Pero sa araw-araw natin, gawin natin ang araw-araw na pagsunod ng mga utos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At pangatlo, mga kapatid, na pwede nating ihandog, mga kapatid, sa atin pong Panginoon ay ang giving, mga kapatid. Praise God. Pagbibigay. Amen. Sapagkat ang pagbibigay, yan po ang tunay na diwa ng pag-ibig, mga kapatid. Yan ang tunay na diwa ng pag-ibig, pagbibigay. Kasi yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya po ay umibig sa atin. Meron siyang ibinigay para sa atin. Walang iba po, yun ay ang kanyang buhay. Sariling buhay, mga kapatid. Kaya nga, makikilala natin ang totoong nagmamahal kapag siya po ay mayroong ibinibigay. Kaya tayo, mga kapatid, hindi lamang po material ang pwede nating ibigay sa Diyos. Kasi para sa Kanya, yun po yung pinaka maliit na pwede nating maibigay sa Diyos. Ang material na bagay, financial, para sa church. Ganun pa man, meron tayong pwedeng ibigay din sa Diyos maliban sa material, maliban sa financial. Meron pa tayong pwedeng maibigay sa Diyos. Unan dyan, mga kapatid, yung ating katapatan sa paglilingkod, yung ating desisyon na maglingkod sa Panginoon. Amen. Yung ating oras. Pwede na, mga kapatid, ibibigay natin sa Diyos yung ating oras. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, praise God, bigyan natin ng oras ang Diyos sa pananalangin, sa pagbabasa ng Kanyang salita every day. Kailangan nagbabasa tayo ng salita ng Diyos every day. Kasi doon natin na ipapakita at napapadama sa Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya. At ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pananalangin, yan din po ay isang bahagi, mga kapatid, ng pag-aalay at paghahandog ng ating mga sarili sa Panginoon. Amen. Kaya ang pagbibigay financially, materially, mga kapatid, mabuti po yan. Ipagpatuloy natin ang pagbibigay niya. Ganun pa man, kung paano tayo nagbibigay ng financial blessing, financial, mga material things, mga kapatid, para sa Panginoon sa loob ng church, dapat ganun din tayo magbigay, amen, ng ating oras, ng ating atensyon, ng ating panahon para sa Panginoon. Mga kapatid, amen. Praise God. Kasi mahalaga sa Diyos yung oras natin na pwede nating ibigay sa Kanya. Sa katunayan, ang Diyos po ay uhaw sa pakikipag-ugnayan ng mga tao sa Kanya. Kaya kapatid at kaibigan, hinihintay tayo ng Panginoon na makipag-ugnayan sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin, amen, is tanggapin ang Kanyang salita, yakapin ang katotohanan na ito. Ang tatlong bagay na ito, mga kapatid, na ating nabanggit, na pwede nating ihandog, praise God, sa Panginoon. Amen. Yung New Testament sacrifices. Walang iba kundi yung ating pong katawan, ating buhay. Pangalawa, yung ating pagpupuri sa Panginoon. Sacrifice of praise. And pangatlo, sacrifice of giving. Amen.
giving your time, amen, effort, strength. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ibibigay natin yun sa Panginoon. Kasi yun po ay bahagi ng ating paghahandog sa Diyos sa panahon natin ngayon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Nawa kayo po ay merong natutunan ngayon sa ating pong pagtatalakay na mensahe at salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Yesus, maraming salamat po sa napakagandang pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, tungkol sa amin pong paghahandog. 3 bagay na pwede namin gawing paghahandog sa iyo, na hindi na namin kailangan pa na pumunta ng templo para maghandog, kundi kami na mismo, Panginoon, ang aming pong buhay, aming sarili, aming oras, ang aming pagpupuri ay ang amin pong ihahandog sa panahon ngayon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na anumang aming paghahandog na gagawin, ito po ay aming pong magawa ng buong puso, may kagalakan, may kasiyahan, at mayroon pong katapatan, Panginoon, at may pag-ibig, Panginoon. Magawa namin ito, O Diyos, na may pag-ibig sa iyo at mayroong pagmamahal. Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig, Panginoon, matagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso at isipan at magbigay ka ng kagalingan sa may mga karamdaman. Magbigay ka po ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Patuloy pong pagpalain ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong panunood, sa inyo pong pakikinig, mga kapatid. Amen. Sa lahat ng mga sumubaybay po sa New Gen FM Facebook page. Amen. Batiin lamang po natin ang ating pong mga taga-subaybay. Praise God. Sister, amen. Praise God. Sister Angelita Ligoro, Brother Renante Roque, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Sister, sa lahat po ng mga nanood, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Elena Burabo, good morning. Sister Helen Detera, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Brother Andy Orozco, good morning. Muli mga kapatid, sa lahat po ng mga sumubaybay, sa lahat po ng mga nakinig, sa lahat po ng mga nanood, hindi ko po kasi mga kapatid makita yung mga comments ng mga nanonood sa FB page ng New Gen FM. Limitado lang po ang aking nakikita, hindi ko po alam. Kanina po kasi nagkaroon ng problema sa connection natin. Ganun pa man mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood, sa inyong pagsubaybay, sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat din po sa inyo. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matno. Huwag na wag po nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Salamat po, Digibox, sa pag-assist. God bless everyone. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong